sir, we are the group 9. So I'm the first reporter, Mariel Rizelosa. Shane Madia. So I'm the last reporter, Kabanig Marlon F. Topic is top 20 countries with the most diverse police force. So modern police forces increasingly face pressure to reflect the diversity of the communities they serve. So diversity is widely recognized as an essential element in strengthening police legitimacy. So reducing bias and improving community relations. Yet, in practice, many forces remain dominated by the demographic majorities, whether ethnic, racial, or gender. The composition of police institutions often minors the inequalities in historical legacies of the societies in which they operate. Yung top 20 countries with the most diverse police force. So first is the United States, Canada, United Kingdom, Australia, New Zealand, South Africa, Brazil, Germany, the Netherlands, Sweden, Norway, France, India, Singapore, Malaysia, Spain, Italy, Belgium, Portugal, and Ireland. Ano nga ba ang ibig sabihin ng diverse police force? So ito po ay tumutukoy sa isang kapulisan na binubuo ng mga tauhang may iba't ibang pinagmulan. So ito po ay katangian at kakakilanlan. So ang ibig sabihin po nito ay hindi lang sila nagmula sa isang lahi o rehiyon o kultura, kundi may iba't iba po itong grupo na kinakatawan sa loob ng pwersa ng una po dito ay ang lahi or yung ethnicity po nila. So ang diverse police force ay may mga pulis mula sa iba't ibang lahi o etnikong grupo po. So ang pangalawa naman po ay ang kasarian or gender. So kabilang po dito ang pagkakaroon ng parehong kalalakihan o kababaihan sa hanay ng pulisya. So ang pangatlo naman po ay relihiyon at paniniwala. So may mga pulis po na may iba't ibang relihiyon o pananampalataya tulad ng Kristyanismo, Muslim o iba pa na napapakita ng respeto at inklusibong kapaligiran. So sa pang-apat naman po ay ang kultura ng wikang kinalakihan. So yung kinalakihan po nilang kultura or yung wika po. So may mahalaga rin po ang mga pulis na marunong sa iba't ibang wika o may kaalaman sa kultura ng malokal na komunidad para sa mas epektibong makipag-ugnayan sa mamamayan. So panglima naman po ay layunin or yung diversity ng pulisya. So ito po ang kanilang layunin upang mapabuti ang tiwala ng publiko or public trust. Sa pangalawa naman po ay magiging makatarungan at patas ang pagpapatupad ng batas. So sa pangatlo naman po as mas epektibong makipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. So ang panghuli naman po upang maiwasan ang diskriminasyon or bias sa loob ng institusyon. So ang diverse police force po ay isang makabagong kapulisan na kumakatawan sa iba't ibang muka ng lipunan upang maging mas makatao, patas at epektibo sa kanilang tungkulin. Dito po tayo sa kahalagaan ng diversity sa pulisya. So ito po yung kahalagaan ng diversity sa isang police organization po. So ang pagkakaroon po ng iba't ibang lahi, kasarian at kultura sa hanay ng pulisya ay nakakatulong upang mapalakas ang tiwala ng publiko at maiwasan ang diskriminasyon. So dito po tayo sa isyong pangkultura at structural. So ang problema po dito ay hindi lamang kakulangan sa bilang, kundi ang umiiral na kultura at sistema sa loob ng pulisya na humahadlang sa tunay na pagkapantay-pantay. So ito po, next po ay yung epekto ng diversity sa tiwala ng publiko. So, ito po yung epekto ng diversity sa tiwala ng publiko. So kapag nakikita po ng mga mamamayan ang representasyon ng kanilang grupo sa pulisya, mas lumalakas po ang kanilang tiwala at kooperasyon sa batas. So ang panglas po ay kailangan ng malawakang reforma. So ang tunay na pagbabago ay hindi nakasalalay lamang sa isang recruitment, kundi sa policy reform, cultural sensitivity, training at accountability sa lahat ng antas ng pulisya. So, dito na po tayo sa bansang United States. So sa Estados Unidos po, matagal nang kinikilala ang kakulangan ng representasyon ng mga lahing minorya. Ito po ay Black, Hispanic, Asian sa pulisya. May mga lungsod tulad ng New York, Los Angeles at Chicago na aktibong nagre-recruit ng mga minority officers upang mas maging representatibo sa kanilang populasyon.
posisyon. Subalit kahit may mga programa tulad ng affirmative action at community partnership, hindi pa rin ito tuluyang nababawasan ang racial bias at police violence. So may mga kaso rin kung saan ang mga minority police ay nakakaranas ng discrimination mula sa kapwa police o pagdududa mula sa komunidad. So ang pangalawa naman po ay sa Canada. So sa bansang Canada po ay kinikilala sa pagiging multicultural at pantay, ngunit nananatili pa ring mabagal ang pag-unlad sa kanilang police diversity. So bagaman may mga hakbang upang isama ang mga indigenous peoples at visible minorities, so kakaunti pa rin po ang umaabot sa mas mataas na posisyon sa pulisya. So ayon po sa ulat, mas marami pa ring minority groups sa Canada ang hindi nagtitiwala sa pulis at nakikita po nila ito bilang isang instrumento ng pamahalaan sa kontrol hindi lamang sa tagapagtanggol ng publiko. So dito naman po tayo sa bansang United Kingdom. So sa United Kingdom or UK po, 91.6% ng mga pulis ay white or puti. Habang ang working age population po nito ay 80.7% lamang. So ibig sabihin mababa pa rin ang bilang ng mga minority officers. So gayon pa man, unti-unting pagtaas ang kabilang sa kanilang etnikong minorya sa mataas na posisyon mula 2.8% noong 2007 hanggang 6.5% ngayong 2024. Ngunit ayon po sa mga politiko, hindi sapat ang recruitment lamang. So kailangan din po nilang may malawakang reforma sa kultura sa isang structure po ng pulisya. So dito naman po tayo sa Europe. So kinakabilangan po ng sa Europe po yung mga bansang Germany, Netherlands, Sweden, Norway, France, Belgium, Portugal, Italy, Spain at Ireland. So sa Europe po, kulang ang mga datos tungkol sa lahi o yung sa ethnicity po dahil sa pinagbabawal ng ilang bansa ang pagkuha ng race-based statistics. So dahil dito po, mahirap sukatin ang tunay na antas ng police diversity. So ayon sa mga pag-aaral, kunti lamang ang mga kababaihan, migrants at LGBTQ sa hanay ng pulisya, lalo na sa mas mataas na posisyon. So halimbawa po ito sa bansang Germany, madalas pong pinaghihinalaan o hinuhuli ang mga taong mukhang dayuhan o yung baguhan po na napapakita ng pagkakaroon pa rin ng racial profiling. So taliwas po ito sa layunin ng pagkapantay-pantay sa diverse police force po. Yung topic ko po is about sa bansang Australia. So sa bansang Australia po is tumutanggap sila ng mga indigenous at mga multicultural na mga police. Is doon sa bansang yun is marami yung mga babaeng pulis na, pero sa bansa na yun is karamihan talaga is yung mga lalaki pa rin yung mga namumuno doon, and mahirap pa rin sa bansang yun yung mga, lalo na sa mga LGBTQ is or mga transgender na hindi sila tanggap sa kanilang gender, and mahirap pa rin silang respetuhin lalo na sa trabaho nila, lalo na sa kanilang organizations bilang isang pulis. Ireland naman po is halos lahat sa mga pulis or sa kanilang organization is mga white Irish. So mahirap makapasok yung mga migrant or mga minority dahil sa mga cultural na mga umahadlang, dahil kaunti lang talaga yung mga gustong pumasok sa kapulisan, and kahit na may mga program para tumulong sa kanila is kailangan nila rin ng mas malawak na pagbabago sa kanilang lugar. Then sa bansang Spain naman po is doon is kunti lang talaga yung mga minorya na sa pulis, and sa mga kalapit bansa din marami pa rin sa lugar, sa bansang yun is yung mga babaeng pulis. Akin is about sa bansang Australia. So sa bansang Australia po is tumatanggap po sila ng mga indigenous people or mga multicultural na mga police, and marami sa kanila yung sa organization nila is mga babaeng police, and sa iba naman po sa ibang organization mas karamihan po yung mga lalaki pa rin. So mahirap pa rin sa mga indigenous katulad po na mga LGBTQ or lalo na sa mga transgender yung
hindi pagtanggap sa kanilang gender, and mahirap din silang lalo na sa yung respeto nila bilang lalo na sa kanilang trabaho. Din sa bansang Ireland naman po is halos doon sa bansa na yun is sila yung mga white, tinatawag nating white Irish. So sa lugar na yun is mahirap makapasok yung mga migrant na mga tao or mga minority dahil sa mga culture na nahadlang, and kaya sa mga programa is tumutulong sila sa kanila para mas mapalawak yung pagbabago sa kanilang bansa. And then sa Spain naman po, sa bansa na yun is kaunti lang yung mga minorya sa pulis ng Spain at sa kalapit bansa. And tumarami rin yung mga bansang pulis, pero bihira lang silang maging isang pulis, and kulang pa rin sila sa mga pagkakarepresenta ng iba't ibang lahi ng grupo sa loob ng kanilang organization or sa kanilang lalo na sa kanilang bansa. And then sa France naman po is doon hindi sila kinokolekta ng mga France yung kanilang mga official na datos tungkol sa lahi, pero kita sa mga ginagawa ng pulis yung kanilang discriminations na madalas tina-target nila yung stop and search yung may mga ibang itsura or mga lahi nila, and kaunti rin sa kanila yung minor na matataas na posisyon sa kanilang kapulisya or sa mga organizations. And sa bansang Netherlands naman is doon kahit sinasabi nila na pantay yung kanilang lipunan sa Netherlands is may mga kaso pa rin na mga diskriminasyon na pumipili yung mga pulis na humuhuli sila ng mga base sa mga itsura or lahi nila na, at maging yung mga pulis is mga minor at nakakaranas pa rin ng hindi pagpatas sa pagtrato sa loob ng kanilang bansa, lalo na sa mga minor edad. Sa akin po is Brazil. Sa kabila po ng imahe ng Brazil bilang isang racially mixed society, nanatiling malalim ang structural na hindi pagkapantay-pantay sa loob ng mga ahensya ng seguridad. Ipinapakita po ng pag-aaral na karamihan sa mga pulis ay itim at mistiso, habang ang mga black at Afro-Brazilian ay mas madalas na nakakaranas ng karahasan at mahabang tsansang mapromote. Ang mga operasyon ng pulisya sa mga favelas, urban, poor communities ay madalas na nagresulta na marahas na insidente laban sa mga itim na mayaman, na nagiging simbolo ng mga racialized policing. Bagamat may mga programang naglalayong isulong ang diversity, hindi pa rin ito sapat upang baguhin ang kulturang nakaugat sa colonial at classism. So sa India po, ang pulisya ng India ay nagpapakita ng malinaw na sociology, religious hierarchy na nakabatay sa caste at relihiyon. Dominado ito ng mga upper caste Hindus, samantalang ang mga Muslim, Dalit at Abisadi ay madalas na nasa mababang posisyon at nakakaranas ng diskriminasyon. Bagamat mayroon lang reservation system para sa mga marginalized groups, hindi ito lubos na ipinapatupad sa sektor ng pulisya. Bukod dito, ang mga operasyon ng laban sa mga minoridad ay madalas na pinamumunuan ng bilang bias o political influence. Dahil dito na natin hamon ang mga pagbuo ng pulisya na tunay na nagrepresentatibo ng etnikong at panlipunang pagkakaiba ng bansa.